Napakadami talagang version ng adobo, ano? At bawat bahay ay may kanya-kanyang version ng pagluluto ng adobo. Dito nga sa amin ay mga 2 o 3 versions yung pinagsasalit-salit namin sa pagluluto ng adobo. Una natin gagawin ay maglalaga muna tayo ng itlog. At habang nilalaga natin yung ating itlog, ay maghihiwa na tayo ng bawang at sibuyas. 2 piraso ng sibuyas yung gagamitin ko at 1 buong bawang. Hiwain lang natin ng maliliit yung ating bawang at pinuhin ng konti para mas manuot ang lasa nito sa ating karne. At sa paghihiwa naman ng sibuyas ay simpleng hiwa lang yung ginawa ko. Hindi ko na ito pinito. Magamit din tayo dito ng onion mix or pwede rin namang sibuyas Tagalog na tinatawag yung mas matipis yung dahon para mas malasa. Ito kasi ay nagdadagdag ng aroma at lasa din sa ating adobo. At hihiwain ko na yung ating mga biniling karne sa palengke. Gumamit ako dito ng liempo at yung parte ng likod ng baboy. Adobo cut or adobo style na cut yung aking paghiwa na ginawa. At pagkatapos natin hiwaan yung ating karne, ay balikan natin yung ating nilalagang itlog. Binalatan ko lang ito and using the same pan, ay pakuluan nito sa 1 cup ng soy sauce at 1 to 2 cups ng water. Depende na rin kung gaano kalaki yung paglulutuan mo ng iyong itlog. Kailangan kasi ay lubog ng konti yung ating mga ilalagang itlog para all sides ay makover ng color ng soy sauce. At kapag kumulay na yung ating mga itlog, ay iset aside muna ito at hayaang nakababad sa ating soy sauce. At sa isang pan or sa isang kawali, ay maggisa na tayo ng ating bawang at sibuyas. Medyo ba-brown ko lang ng konti yung ating bawang ha, pero wag mong susunugin bago mo ilagay yung iyong sibuyas. Gisa-gisa ng konti, mga 1 to 2 minutes hanggang mag-transparent yung kulay ng ating sibuyas. At saka natin ilagay yung ating mga nahiwang karne o pork. Pwede ka rin gumamit dito ng chicken, pwede rin beef, kung yun naman ang gusto mo. Depende na rin sa'yo. Haluin lang natin ng mabuti para kumalat naman yung sibuyas at bawang sa ating mga karne. Isunod na rin nating ilagay yung ating dahon ng laurel at ating durog na paminta. Mga 1/2 tablespoon ng dinurog na paminta yung gagamitin ko at mga 5 to 6 pieces ng dahon ng laurel. At naglagay na rin ako ng 1/4 cup ng cane vinegar at gamit yung pinaglagaan natin ng itlog kanina ay kukuha tayo doon ng 1 cup na pinaglagaan na soy sauce gamit sa ating itlog. Ibuhos lang ito sa ating karne at hayaan itong kumulo. Hindi na tayo maglalagay ng tubig dito dahil yung pinaglagaan naman ng itlog kanina ay minilagay na tayong tubig. Haluin ng mabuti para mag-even out naman yung pagkakaluto ng ating karne. Sa pagluluto naman ng adobo ay hindi naman kailangang masyadong bantayan mo ito. Konting halo, then tatakpan mo, then hahaluin mo ulit, then tatakpan mo ulit. Hindi mo naman kailangang itong bantayan. Kailangan lang ay huwag masyadong malakas yung apoy para pantay yung pagkakaluto at unti-unting lumabas yung natural juice or katas ng ating pork. Lutuin lang ito ng mga 30 to 40 minutes at hayaang kusang lumabas yung mantika na galing sa ating karne. At unti-unti ring matutuyo yung ating nilagay na soy sauce, mixture at yung ating vinegar. At kapag medyo natuyo na at medyo nagmantika na yung ating karne, ay pwede mo nang lagyan ng 1 tablespoon ng oyster sauce. Any brand ng oyster sauce na available sa kitchen mo at talaga namang ginagamit mo, ay yun ang gamitin mo na lang sa pagluluto ng adobo na to. Halo-halo hanggang mag-even out or ma-spread natin yung oyster sauce sa ating adobo. Kung kulang pa sa alat yung iyong adobo, ay pwede mo lagyan ng 1 tablespoon ng patis. Hindi ako naglalagay ng asin sa pagluluto ko ng adobo. Mas gusto kong naglalagay ng patis. At kapag malambot na yung ating karne, ay isa-isa na nating ilagay yung ating mga napakuluang itlog. O ayan, ngayon pa lang makikita mo na maganda na talaga yung ating kinalabasan ng ating adobo. At syempre ilalagay na rin natin yung ating mga onion mix. At this point, hindi ko na siya hinahalo kasi baka masira pa yung itlog. Pero hinaan mo na yung apoy para hindi naman masunog yung ilalim. Pakuluan lang ito ng another 5 minutes pa at pwede na itong iserve. Napakasarap nito sa mainit na kanin at kita mo naman na nagmantika na talaga yung ating adobo. At sana nagustuhan nyo ang ating recipe. Happy cooking and enjoy mga mamis!